Good morning sa inyong lahat guys. So meron na ako ngayon magiging project sa ating channel. Magkakaroon ako ng project car. Syempre, yung project car natin is yung akin na ring kauna-unahang sasakyan. Itong aking owner type Jeep. Syempre, siya na rin. Syempre, malaki utang na loob natin sa owner type Jeep na to. Dito tayo natutong mag-ayos ng sasakyan. Dito pinanganak si Jeep Doctor. Okay, so ano-ano ba yung mga bagay na kailangan kong gawin dito sa owner type Jeep na to? Papakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Tapos sa mga may owner type Jeep din dyan. Tapos interested malaman kung magkano yung gagastusin sa restoration, sa parts, sa ano pa ba? Sa labor, lahat yan i-detail natin sa video na to. Sa medyo mahaba-habang serye to, marami akong papakita sa inyo ng videos. Tsaka yung mga pagbibilhan ko ng mga piyesa, papakita natin lahat. Fully detail ang magiging restoration natin sa owner type Jeep na to. Yan. So as of now, pinapainit ko muna yung makina niya. Ilang months na rin natenga to. Lalong-lalo na mula nung nagka-pandemic, lalong hindi ko siya nagamit. Hindi ko pa nga to napaparehistro, dapat April naparehistro ko na to. Pero syempre, sis magpapalit tayo ng chassis. Yun na yan, nabanggit ko na rin pala. Ang unang problema nito, chassis. Kasi kinalawang. Yung chassis niya, sa part na to, rust stain lang naman, hindi naman siya ganun kagrabe. Steel brush tas pintura lang, pwede pang maayos yan, kaso hindi yun yung main concern ng ating chassis, kundi yun nandito sa ilalim. Eto, ayan, makikita nyo yung lip spring ko. Pag tinrace nyan, ito yung kanyang kinakapitan. Makikita nyo sa part na to ng chassis, nabutas na siya dahil sa kalawang nabutas siya, diba? Ayan, so yan yung pinakadelikadong part. Ang chassis ng ating sasakyan ang nagsisilbing parang backbone ng tao. So kapag malamya na ang chassis, delikado na siyang gamitin. Kaya hindi ko na rin siya nagagamit. Hindi ko na siya mailayo. Hindi dahil sa may problema yung owner type Jeep, kundi dahil dun sa chassis niya mismo. Nakakatakot na siyang gamitin. Baka mabali siya habang nasa mahabang biyahe. Ayan, tapos makikita nyo rito mas malala dito sa rear part. Ayan, kinalawang na talaga to. Ayan, nababakbak na yung mismong bakal niya. Tapos dito sa likod talagang naputol pa siya. Ayan, naputol na siya, kaya tuloy yung kaha niya nalaglag na to kaya nakaangat yan ngayon kasi kinalsuhan ko siya ng kahoy pansamantala habang hindi ko pa siya napapagawa. Pero ngayon since mapapagawa na natin siya, ayan, nakikita nyo halos talaga naaagnas na yung bakal. Ayan, tapos since magpapalit na tayo ng chassis, syempre ito na rin yung pagkakataon para mapaganda natin ulit yung owner type Jeep natin. Siguro next thing na gagawin ko rito, magpapalit ako ng gulong, mags tsaka gulong. So ang gulong ko ngayon, makikita nyo makakapal pa yan, pero papalitan ko siya ng size kaya as of now size 14 yung aking gulong. Pinag-iisipan ko kung magsa size 15 or magsa size 16 ako, tapos yung maninipis para medyo magandang tignan. Kaya itong mags ko tsaka yung gulong, pati yung reserva, bali 5 gulong yung ibebenta ko. Ibebenta ko na yun, tatanggalin ko na yun dito. Tapos next project, ito, so tatanggalin na natin itong mga tie rods na to, papalitan na natin to ng rack and pinion. So kapag tinanggal natin to, magpapalit tayo ng rack and pinion, tatanggalin na natin tong gearbox. Ayan, tong gearbox na to. So yung gearbox na yan, syempre bibenta ko na rin yan, kasama na rin nung mga tie rod tsaka tie rod ends. Yan, so sa mga gusto pa ng gearbox na gano'n, maayos yung gearbox na yan guys, hindi siya matigas ikutin, malambot siya. Gusto ko lang mag rack and pinion kasi magkakabit ako ng power steering dito sa aking owner type Jeep. So anong connect? Bakit kailangan ko pa ng rack and pinion? Magpa power steering lang din naman ako, diba? So syempre kakailanganin ko yon para sa hindi kasi hydraulic ang ikakabit ko rito. Yung makikita nyo may power steering pump dito, hindi ganon yung ikakabit ko, kundi electronic power steering. So several years ago bumili ko ng electronic power steering. Ito, dalawa yan, isa
dalawa. So makikita nyo, ito yung power steering assembly. Tapos makikita nyo may motor. May motor dito, tapos may module dito. Yan yung pinaka electronic power steering nya. So hindi na tayo gagamit ng hydraulics dyan. So kaya dalawa yan. Syempre yung isa para dun sa aking owner type Jeep. Yung isa naman dito sa kotse na to, kasi naka manual steering pa to. So plano ko ring palitan yan ng electronic power steering. Kaya dalawa yung aking binili. So kung gusto nyo malaman kung magkano gastos ko dyan, tsaka kung magkano bili ko, tsaka kung magkano yung gagastusin ko sa pagkakabit niyan, syempre alamin niyo sa video na to, kasi tie up yan eh. Kailangan pag nag electronic power steering ka, rack and pinion na, hindi pwedeng gantong gearbox. Masyadong matigas yan para sa ganong klase ng power steering, baka bumigay agad yung motor, kaya kailangan nating mag rack and pinion. Tapos ano pa ba, siguro yung engine, syempre i-detail natin. Pagagandahin natin yung engine, radiator, pipinturahan. Tapos ito, maganda pa naman yung labas nya. Maganda pa naman, stainless kasi yan. Ito siguro lilinisin na lang, tapos pipinturahan para hindi mo nagmumukhang may kalawang. Yung mga ilaw papalitan, kasi ito luma na to, malabo na yung mga ilaw ko. Yan, papalitan yan. Mga signal lights ko, pati tail lights, alam ko malabo na rin yung mga tail lights ko eh. Yan, malabo na nga. Papalit tayo ng tail lights. Tapos next, ito nga pala yung ano ko, yung rear na gulong. Ayan, so maganda rin yung mags ko rito sa gulong. Size ano rin to, ano size ba to? Size 14 din to. Ayan o, size 14 din. So pare-pareho ng size yung aking mga gulong. Tapos next na ipagagawa ko dito, trapal. Pinakamalaking gastusin ko lagi dito, trapal sa owner type Jeep ko, kasi madaling masira. Ito, hindi yan nasira, sinira yan noong mga time na hindi pa ako vlogger. Ewan ko sinong kapitbahay namin ang mabait na sumira niyan. Ayan, pinunit niya yan. Kaya sana naman yan, pag ginawa namin ng trapal yan, wala naman na sanang manira. Mahal po kasi magpagawa ng trapal, mga nasa 8,000 din po yan. Tapos since nga pala magpapalit ako ng manibela, kasi buong assembly yung papalitan ko, ito tsaka yung mismong assembly tatanggalin na yan, papalitan ng bago. So ito bibenta ko na rin to. Sa mga interesado, comment lang. Ayan, pag-usapan natin kung magkano. Tapos pati upuan, baka yung upuan palitan ko rin. Pangit na lang dito yung cover. Yung upuan may konting butas. Konti ba to? Yan, may butas tsaka marumi. Pero pag tinanggal tong seat cover na to, yan, so mukhang pa naman siyang maganda sa loob. Yan. Tapos kung napapansin nyo, nakagalon yung aking gasolina ngayon, kasi ano, dinrain ko yung tangke nito since na-stock nga to, napanisan ng gasolina. So dinrain ko muna yung gasolina nya para malinis yung gagamitin yung gasolina ngayon. Yan, so ilan pa lang yan sa mga naisip ko na gagawin dito sa owner type Jeep ko. Tapos syempre meron ako mga device, di ba, yung mga ginagawa, yung remote control. Tapos meron din akong device yung na-start yung makina gamit yung cellphone. Baka ikabit ko rin dito. So depende pag-isipan ko pa kung ano yung mga pwede pang ikabit dito at mga baguhin. Ayan, so maganda naman yung kanyang body, pure stainless naman yan. Kaya sa body siguro wala na ako masyadong babaguhin dyan. Konting detailing na lang, pakikita din siguro ibang part. Pero hahayaan pa rin na dull finish, kasi bawal yung masyado makintab na owner type Jeep. Dull finish lang, parang ganyan. Pero kahit pa paano, pagagandahin ulit. Ayan. Tsaka wiring pala. Wiring, nakikita niyan. Ang pangit na ng wiring ng aking owner type Jeep. So sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon para maturuan kayo kung paano mag-wiring ng headlight, mag-wiring ng busina. Parang general rewiring siguro na lang gagawin ko rito. Kapalitan ko na lang yung mga lumang wires na yan para hindi na rin pangit tignan. Tapos yung carburetor ko, dumi pala. Grabe yung dumi niya. Dahil natenga nga siya, so malamang to kailanganin ko na rin tong i-overhaul. Ayan. Ayan, so look muna natin yung ating owner type Jeep ng nasa ano pa siya, pangit na state. Ikutan muna natin para makita natin kung ano rin yung magiging pagkakaiba niya after natin sa project natin na to.